o ang pagpapahiya sa'yo kahapon. Okay ka lang ba? Si Eric ito. Gusto niya daw ako makita. Ang lalaking katulad ni Eric, hindi dapat basta-basta pinagkakatiwalaan. Infa, may papakiusap sana ako sa'yo eh. Pwede ba akong umutang sa'yo? Pwede ba kita maging shota? Oo, mapayag ako. Eric, ano to? Bakit mo ako niloko? Loko mo sarili mo. Dahil paniniwala mo sarili mo na magkakagusto ko sa isang pangit na katulad mo, Nympha. Kahit na anong gayuma ang gamitin mo sa lalaki, walang magkakagusto sa'yo. Nada ka kasi. Oy, teka. Sabi hindi pa tayo Hindi ko sinasadya. Umanda ka! Mananagot kayo! Mapakulong kita! Kailangan kong tumakas. Hindi ako pwede makulong. Nandyan po ba si Nimpa? Imbitahin po namin siya sa presinto. Wala po. Karedo! Ayun siya! Tara! Tigil! Tigil yan dyan! Saan punta si Nimpa? Ha? Hindi ko... Alam niyo ba kung saan pwede pumunta si Nimpa? Hindi po, wala po. Wala pong, kasi ako na lang po ang natitirang kamag-anak ni Nympha. Wala naman ho, mapupuntahan yun. Wala po kaming alam. Wala po. Wala kayo alam? Oras na malaman ko na tinatago niyo sa akin si Nimpa, mananagot kayo sa akin. Ha? Madadamay kayo. Naintindihan niyo ba? Bakit po ba si Nympha ang sinisisi nyo? Pinagtanggol lang po niya ang sarili niya. Kung meron po kayong dapat sisihin ang kapatid nyo, si Crisel, dahil siya ang nagsimula ng gulo dito. May ebidensya ako eh. Akin na nga, video. Yung video. Oh, yung video. Hindi naman po. Hindi pwedeng hindi. Kitang-kita oh. Hindi po. Inudnud ni Nimpa. Mukha Siguro ng kapatid ko. Siguro po hindi sinasadya. Hindi naman gagawin niya ng pamangkin ko. Hindi po. Hindi sinasadya. Hindi sinusadya kitang-kita. Ha? Tsaka kung wala siyang kasalanan, tatakbo ba siya? Ha? Sir. Kayo oras na kontakin kayo ni Nimpa. Ipagbigay alam niyo sa amin. Wanted ang pamangkin niyo. Bawal itago yon. Oras. Yung malaman ko lang. Malaman ko lang! Tara! Oo! Ano ka ba? Ako nga itong walang cellphone. Babato mo pa. Eh kasi, ang pangit-pangit ko na. Ito, arte-arte mo rin no? Gagaling din yan. Tanga, anong gagaling? Kung gumaling man to, edi peklat na. Eh, gumaling pa din. Paida mo lang, Sebo Di Macho, okay na yan. Ano ka ba? Kuya, ano si Nimpa? Pinahuli mo na. Hindi ko pa nahuhuli, pero hindi naman ako titigil hanggat di ko siya nahuhuli. Kasi kriminal yun. Tsaka kailangan niya, pagbayaran niya ginawa niya sa'yo. Ano ba? Excuse me, Miss, news reporter ako mula sa JTV News. Pwede ba kita may interview? Hayop ka, Nimpa! Tingnan mo yung ginawa mo sa akin! Pagbabayaran mo to, lintik lang ang walang ganti, mabubulok ka sa kulungan! Okay na. Doc, ito na po yung resulta ng x-ray niya. Thank you. Magiging okay po kaya siya? According to the x-ray, wala naman fracture yung paa niya. So baka nabugbog lang yan. Should be fine. Chinek ko na rin po pala yung mga gamit niya. Walang ID o kahit anong gamit na makakapag-identify sa kanya. It's okay. Iwan mo na ako. Ako nang bahala sa kanya. Sige po, Doc.
Sino ka? Nasaan ako? Nasaan ako? You're in the hospital. Ako si Dr. Jeremy Soriano. Ako yung nakabunggo sa'yo. Huwag ka muna gumalaw. Hindi pa masyado magaling yung paa mo. Nabugbog. Buti hindi ka nabalian. Masakit pa ba? Medyo. Kailan ako pwede makalabas dito? Kailangan mo muna magpahinga para gumaling ka kaagad. Ako nang bahala sumagot sa mga gastusin dito. Total, kasalanan ko naman eh. So it's the least I can do. Look, hindi ko sinasadya yung nangyari, pero bigla ka na lang sumulpot sa kalsada. Kaya hindi ako nakapagpreno kaagad. Ba't ka ba nagmamadaling tumawid? May humahabol ba sa'yo? Sarento! Ayun siya! Tara! Okay, I understand kung ayaw mo pang mag-open up sa akin. Pero pwede ko bang malaman ang pangalan mo? Nimpa. Nympha. Okay, Nympha. Meron ka bang pamilyang gustong tawagan para sabihin na ligtas ka? Mother, inumin niyo na po yung gamot niyo. Mother. Diyan mo lang. Diyan mo lang. Diyan mo lang. Tita, nalaman ni Nympha na hindi niyo iniinom yung gamot. Kaalala po yun. Ayumin niyo na tao. Diyos ko. Nasaan na kaya yung pamangking kong yun? Ano na kaya nangyayari sa kanya? Mother, may tumatawag sa inyo. Hello? Hello, Nympha? Nympha? Nasaan ka? Anong nangyayari sa'yo? Ligtas po ako, Chang. Huwag niyo po ako masyadong alalahanin. Baka tumaas na naman po yung BP niyo ulit. Diyos ko, alam mo. Alam mo, galit na galit si Crisel. Mukhang tututuhanin ang banta niya sa'yo. Hindi ko sinasadya, Chang, yung nangyari. Alam mo naman, anak. Kaya lang wala naman tayong magagawa. Pulis ang kuya nun. Pag nakakulong ka, wala naman tayong laban. Chang, ano ang gagawin ko? Hindi ko rin alam. Anak, hindi ko rin alam. What happened? Muna yung sitwasyon. Hindi ko pwedeng iwan yung pasyente ko. Eh kung magdemanda yan, di mas malaking problema. Basta babawi ako sa'yo. Hindi ko naman nakalimutan yung pangako ko eh. Lumabas na ang artist sketch ng suspect sa pagsira sa mukha ng isang babae sa barangay San Mateo. Nympha del Prado Di Umano ang pangalan ng suspect. Kaya kung sino man ang nakakalam kung nasaan ang suspect, ay maaaring ipagbigay alam lamang sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Nympha. Ayon sa isang kapitbahay, may problema di umano sa pag-iisip ang suspect. Alam niyo, may sira talaga yung ulo ni Nympha na yan eh. Pinagkakalat naman niya na nag-girlfriend ko siya. Tapos, stalker yan. Sunod na sunod sa akin, text na text. Alam niyo, kung gaano kapangit ang mukha niya, ganyan di kapangit ang ugali niya. Kaya mag-iingat niyo dyan. Mga sinungaling kayo! Sinungaling! 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 Nympha! Nympha! Nababasa ko lang yung mga ganong love story sa pocket books. Isang gwapong lalaki. Naiinom sa isang di kagandahan. Akala ko si Eric na yung tinadhana sa akin. Pero hindi pala.
Niloko niya ako. Niloko nila ako ni Crisel. Si Crisel pala yung nasaktan mo. Hindi ko sinasadya. Matagal ko nang tinitiis yung pangungutya niya sa akin. Hanggang sa dumating yung panahong yun. Hindi ko na kinaya. Bigla na lang nagdilim yung paningin ko. We all have our breaking point. I guess that was yours. Pero hindi ako masamang tao tulad ng pinalalabas nila. Ang tanging kasalanan ko lang naman ay pinanganak kong pangit. Minsan, tinatanong ko yung Diyos. Bakit binigay niyo sa akin yung itsurang to? Bakit kailangan maging pangit ako? You know, I always tell myself that things happen for a reason. Maybe there's a greater plan for you that you don't know about yet. Ano yun, Dok? Sa pagkakatanda ko, puro kamalasan lang naman yung dinulot ng mukhang to. Kung pwede nga lang ako papiliin, talagang hindi ko pipiliin itong mukhang to eh. So ano ng plano mo ngayon? Pinaghahanap ka na ng mga pulis. You're all over the news. Hindi ko alam. Nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong isumbong. Hindi ako pwedeng makulong. Kailangan ako ng tiyahin ko. Matanda na siya. At ako na lang yung naging isang kamag-anak niya. Kung gusto mo, aalis na lang ako para hindi ka na madamay. Hindi mo naman kailangan gawin yun. Mukha ka naman mabait eh. So, you can stay here with me. You'll be safe. Naiintindihan mo ako? Hindi lang ikaw ang may tinatago, Nympha. All of us. We all have secrets, regrets, and hurts that we'd like to hide. Mapagkakatiwalaan mo ako. Dok, anong oras na ho? Good morning. It's 7 a.m. Ang aga mo naman magising, Dok. Actually, hindi ako makatulog kagabi. Pinag-iisipan ko ng maigi yung kunento mo sa akin. And, I think I may have a way to help you. Anong ibig mo sabihin? Diba, sabi mo ayaw mong makulong. At sawang-sawa ka na rin dahil kinukutsa ka ng mga tao dahil sa itsura mo. So I think I may have found a solution to your problem. Ano yun, Dok? Papalitan ko ang mukha mo. Nagbibiro ka ba? Seryoso ako, Nympha. Listen, sa akong plastic surgeon, marami na akong naoperahan at natulungan tao. Mga taong katulad mo. Gusto lang ng mas magandang buhay, mas magandang kinabukasan. Nympha, kaya kitang pagandahin. Hindi ko naiintindihan. Loko. Kapag iba ng itsura mo, malaya ka nang makakatakas sa mga humahabol sa'yo. And at the same time, hindi ka nakukutsain ng mga tao dahil sa itsura mo. Pero, bakit mo ginagawa sa akin to? Just consider it payback dahil sa pagkakabundol ko sa'yo. I believe things happen for a reason. May dahilan kung bakit tayo nagtagpo. And that is for me to help you. Pero, Dok, hindi ba sobra-sobra naman itong gusto mong gawin sa akin? No. I think you're a good person, Nympha. And good people deserve good things to happen to them.
Alam ko malaking desisyon to, kaya hindi mo ko kailangan sagutin ngayon. Pag-isipan mo muna. Hello? Hello, Chang? Nympha, kamusta ka na? Ano na nangyayari sa'yo? Okay lang po ako, Chang. Kayo po, kamusta po kayo? Diyos ko, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Alam mo, araw-araw, dumadaan at maya't maya. Nagro-ronda dito yung tropa ni Crisel. Hindi yata talaga titigil hanggat hindi ka nakikita. Miss na miss ko na po kayo, Chang. Miss na miss din kita. Miss na miss din kita. Pero, huwag ka nang babalik dito. Ano pong gagawin natin? Gusto ko umalis ka na lang. Magbagong buhay ka sa ibang lugar. Pero, paano po kayo? Sino pong mag-aalaga sa inyo? Ako nang bahala sa buhay ko. Total matanda na ako. Nagawa ko na naman na yung mission ko sa buhay. Napalaki na kita. Kaya, kalimutan mo na ako, ha? Huwag ka na babalik dito. Huwag ka na tatawag. Bata ka pa. Marami ka pang pwedeng gawin. Pag nakulong ka, hindi mo na magagawa yun. Pero hindi ko kaya pabayaan kayo, Chang. Mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita. Pero mas gugustuhin kung hindi na lang kita makita, anak. Kesa sa makulong ka. Kalimutan mo na ako. Ayoko po, Chang. Huwag matigas ang ulo. Para sa'yo rin ito. Gagawa ko ng paraan, Chang. Magpapalamig lang po ako. Pero babalik ako at hindi ako magagalaw ng mga pulis at kung sino man. Pinapangako ko yan, Chang. Babalikan ko kayo. Magandang araw po. Pasensya na po. Tatanggalin ko lang po yung bandage sa ulo niyo. Salamat. Nasaan si Doc Jeremy? Ang alam ko po, parating na rin si Doc. Pakisabi naman kay Doc na gusto ko siyang makausap. Sige po. Yes? Hi, Doc. Doc, hinahanap po kayo ng pasyente sa room 107. Okay. Thank you. Patuloy pa rin hinahanap ng mga pulis si Nympha Del Prado dahil sa kaso itong serious physical injury. Kaya kung sino man nakakita sa babaeng ito, ay tumawag agad sa numerong naka-flash sa inyong TV screen. Teka. Hello, sir. Alam ko po kung nasan si Nympha Del Prado. The nurse said you wanted to see me. Pumapayag na po ako sa alok niyo, Doc. Handa na po akong palitan ng mukha ko. Bakit ba sumama ka pa? Eh kuya, gusto ko makitang inaaresto yung babaeng yun. Huwag ka lang makikigulo, ah. Okay then. I'm gonna need to prep you for some tests before the surgery. Okay?
Nasaan ang pasyente dito? Sa CR, bilis! Hindi ko po alam. Kanina andito lang siya eh. Sa'yo, wala. So on the weekdays, sa hospital ako nag-rounds. Pagka weekends naman, nandito ako sa clinic. Halika, pasok ka. Dito ko inooperahan yung mga kliyente ko na gusto ng privacy. Have a seat. Lalo na yung mga artista ng ayaw maraming tao. Mabuti na rin na nandito ka. Kinakabahan ako. Tama ba yung gagawin ko? Oh, hindi ka dapat kabahan. You're in good hands. But it will take a series of operations bago tuluyan magbago yung mukha mo. So in the meantime, pwede ka muna magstay sa bahay para doon ka mag-recover. Salamat. Huwag ka muna magpasalamat sa akin. You can thank me pagtapos ng lahat at makita mo na yung bago mong mukha. Halika, tayo ka dito. Kailangan lang kitang kunan ng pictures. Tayo ka lang dito. Doctors, ito nga pala si Doc Feliciano and Doc Hernandez, anesthesiologist and orthodontist. Sila mag-a-assist sa akin sa surgery mo. Nice to meet you. Hello, yeah. Dr. Hernandez. Nasaan ang pasyente dito? Hindi ko pa alam. Kanina andito lang siya eh. Baka naman niloloko mo kami. Hindi ah. Si Doc Jeremy, kahit tanungin niyo pa po si Doc Jeremy, siya ang nagdala dito sa pasyenteng yun. Nasaan si Doc Jeremy? Umalis na siya, pero pwede niyo po siya puntahan sa klinik niya. Saan ang klinik niya? Miss Katatakutan 2017! Ang pangit mo na nga, tapos meron kang bangaw dyan sa mukha mo, binabalandra mo sa buong barangay. Kaya nga maaga namatay yung mga magulang ng sinimifangit eh. Kasi ikinahihiya nila na meron silang pangit na anak. Sus Mariosep, pangit na nga, tanga pa. Niloko mo sarili mo. Dahil paniniwala mo sa sarili mo na magkakagusto ko sa isang pangit na katulad mo, Nifa. Ito na ang huling beses na makikita ko ang pangit na mukhang to. Bigat naman eto. Kayanin mo yan. Ayusin mo yan. Mars, dami na naman nating tira. Tita Denang. Tita Denang. Mother, nagparamdam na po ba ulit sa inyo si Nympha? Kamusta daw si Nympha, tita? Ano nang lagay? Nakausap ko. Sinabihan ko na nga na. Sabi ko, huwag na siyang babalik dito. Huwag na siyang tatawa. Pero may sinabi siya sa akin na hindi ko naiintindihan. Ano po? Sabi, magpapalamig lang daw muna siya. Tapos babalikan din niya ako. Hindi okay. Pero sabi niya, wala raw magagawa ang mga pulis. Ano ibig sabihin doon ni Nympha, tita? Hindi ko nga alam eh. Lalo akong kinakabahan doon sa batang yun. Hala, baka kung ano-ano nang pinagagawa ni Nympha ngayon. Dito mo na kay tita. Let's begin. Teka, sandali. What's the problem? Masakit pa yan? Yan yung anesthesia. Kailangan mo yan para tulog ka throughout the procedure. Parang kagat lang yan ng langgam. Okay, proceed. Sandali. Ano bang problema? Nagbago bang isip mo? Kaya mo nang gumanda. Ready na ako, Doc.
Grab the patient, please. Just relax. We have everything under control. Scalpel. First incision. Think of yourself as an orchid. Pero sa ngayon, bud ka pa lang. And eventually, you're going to bloom into the rarest and most beautiful orchid out there. Open your eyes and meet the new nympha. Ang ganda-ganda ko. Ako ba talaga to? Talbo! Chang! Wala ka nang kawala ngayon, Nympha! Ihuli ka ngayon! Iwan mo ako! Ikaw talaga yung hinihintay namin. I'd like you to meet someone very close to my heart. Nympha si Rosette. Ito ba ay mali? Pag-ibig mong mapag... Bakit magkapareho kami ng mukha? Nandito ka para maging impostora.